isa sa kabutihan, bagkus napakalaking gantimpala na kung saan ay gantimpala ng pag-ayuno na walang nakakaalam kung gaano kalaki o gaano kadami maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Biruin natin, ibang mga gawain natin na mga kabutihan, mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, minsan ay alam natin kung ano yung gantimpala, pinapaalam sa atin ng Allah. Subalit itong pag-ayuno mga kapatid, walang nakakaalam kung gaano kalaki o gaano kadami ang gantimpala na ipagkakaloob ng Allah maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Babanggitin natin ang unang paalaala natin sa ngayon na hadith. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ayon kay Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah, kanyang sinabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jal, sinabi ng Allah azza wa jal. Ibig sabihin nito ay, ang hadith na ito ay ito ang tinatawag na hadithul qudsi. Hadithul qudsi na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mo matatagpuan sa banal na Quran, kundi dito mo matatagpuan sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito ay tinatawag na hadithu al-Qudsi. Qala Allah azza wa jal, sinabi ng Allah azza wa jal, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ang bawat gawain ng anak ni Adan, Adam sa Arabic, Adan sa Tagalog na sanayan natin, kullu amal ibni Adam lahu, ang bawat gawain ng anak ni Adan ay para sa kanya. Illa siyam, maliban na lamang sa pag-aayuno. Fa innahu li, sapagkat ito ay para sa akin, sabi ng Allah, wa ana agizi bihi, at ako mismo ang magbibigay ng gantimpala nito. Napakalakas ang hadith na ito mga kapatid, kasi napagkasunduan nina Al-Bukhari at Muslim. Sa pamagitan ng hadith na ito ay minsan ay mayroong mga katanungan ang iba. Bakit ang pag-aayuno ay para sa Allah? Ang pag-aayuno lamang ay para sa Allah. Bakit ang pag-aayuno ay mismo ang Allah ang nagsabi na siya mismo ang magbibigay ng gantimpala ng pag-aayuno? Yung iba bang mga gawain na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba siya ang nagbibigay ng gantimpala? Kasi ang sinasabi dito, fa innahu li, sapagkat ito ay para sa akin, wa ana agizi bihi, at ako mismo ang magbibigay ng gantimpala. Ibig sabihin ba, yung mga ibang mga pagsamba, gawaing mga pagsamba sa Allah, ay hindi ang Allah ang magbibigay ng gantimpala? Itong pag-ayuno lamang ang bibigyan ng Allah ng gantimpala? Hindi mga kapatid. Lahat ng mga gawain na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga gantimpala ay yan ay magmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ito aalamin natin sa pamagitan ng maikling oras mga kapatid, na sinabi ng Allah ayon sa hadithul qudsi, fa innahu li. Ang ibig sabihin nito, fa innahu li, sapagkat ito ay para sa akin. Ibig sabihin nito ay fa innahu khalisun li, la ya'lamu thawabahu al-mutarattiba alayhi ghairi. Kaya ito ay eksklusibo para sa akin, sabi ng Allah. Itong pag-ayuno, eksklusibo para sa akin, dahil walang nakakaalam ng gantimpala nito maliban sa akin. Yun ang pagkahulugan niya. Fa innahu li, sapagkat ito ay para sa akin. Ibig sabihin, ito ay eksklusibo para sa akin. Hindi katulad ng ibang mga pagsamba.
sapagkat itong pag-ayuno ay eksklusibo para sa akin dahil walang nakakaalam ng gantimpala nito kung gaano kadami, kung gaano kalaki maliban sa akin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung bakit mga kapatid? Dahil walang sinuman ang makakabilang ng gantimpala ng pag-ayuno. Gantimpala na ipagkakaloob ng Allah ng pag-ayuno maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng gantimpala nito. Kabilang dito sa pagpapaliwanag na sinabi ng Allah na makikita sa Hadithul Qudsi, فَإِنَّهُ لِي, sapagkat ito ay para sa akin, dahil ang pag-aayuno mga kapatid ay malayo. As-sawmu ba'idun minar riya li khafaihi. Ang pag-aayuno ay malayo sa pakitang tao dahil ito ay nakalingid, nakatago. Hindi katulad ng sala, pagdarasal. Hindi katulad ng zaka, pagbibigay ng obligadong kawanggawa. Hindi katulad ng hajj, paglalakbay sa Makkah upang isagawang hajj. At iba pang mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay mga gawaing pagsamba na lahat ng mga iyon ay nakalantad. Pag sala, nakalantad, nakikita. Pag zaka, pagbibigay ng zaka, obligadong kawanggawa, nakalantad, nakikita. Pagsasagawa ng hajj, nakalantad, nakikita. Pero itong pag-aayuno ay malayo sa riya, pakitang tao, kasi kung bakit ang pag-aayuno ay nakalingid, hindi nakikita ng mga tao. Kasi pwede kang kumain kung gusto mo nga, kung tutusin kung hindi ka mag-ayuno, pwede ka kumain, magtago ka dyan sa loob ng kwarto mo. O kahit saan ka magtago, pwede ka magtago. Kaya lang, hindi mo ginagawa dahil ikaw ay nag-ayuno. Kaya itinuturing na itong pag-ayuno ay nakalingid, nakatago, na hindi nakikita ng mga tao. Kaya itinuturing na ito ay malayo sa ibig sabihin ay riya o kaya ay pakitang tao. Kaya nasabi natin mga kapatid na ang gantimpala ng pag-ayuno ay walang nakakaalam kung gaano kalaki o gaano kadami maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung bakit? Dahil ito ay eksklusibo para sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil walang nakakaalam ng gantimpala nito maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sinuman ang makakabilang ng gantimpala ng pag-ayuno maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pag-ayuno ay malayo sa pakitang tao dahil ito ay nakalingid o kaya ay nakatago na pagsamba. Yun yung pakahulugan sa pagpapaliwanag na فَإِنَّهُ لِي, sapagkat ito ay para sa akin. Karugtong niya, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, at ako mismo ang magbibigay ng gantimpala nito. Ibig bang sabihin ay yung mga gawaing ibang mga pagsamba sa Allah maliban sa pag-ayuno ay hindi ang Allah ang nagbibigay ng gantimpala? Hindi. Mula din sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gantimpala na ipagkakaloob sa mga tao na gumawa ng mga kabutihan, mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit itong pag-ayuno na sinabi ng Allah na makikita sa Hadithul Qudsi, wa ana agizibihi, at ako mismo ang magbibigay ng gantimpala nito, ibig sabihin ay atawalla jazaahu, ako na ang bahala sa gantimpala nito. Wa anfaridu bi ilmi miqdari thawabihi wa tadaifi hasanatihi, at ako lamang ang nag-iisa na nakakaalam kung gaano kadami o gaano kalaki ang gantimpala nito at dudublihin ang mga kabutihan nito. Ito yung tinutukoy dito na sinabi ng Allah na makikita sa Hadithul Qudsi, wa ana agizibihi, at ako mismo ang magbibigay ng gantimpala nito. Ibig sabihin ay ang Allah na ang bahala sa gantimpala nito, at ang Allah ang nag-iisa lamang na nakakaalam kung gaano kadami, gaano kalaki ang gantimpala na ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi dudublihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala, ang ibang mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay napag-aalaman ng ibang mga tao. Napag-aalaman ng ibang mga tao. Kaya ang mga gawaing mabuti ay ibinigay o ipinagbigay alam ang dami ng gantimpala nito sa mga tao na kung saan ay dudublihin ng mula 10 hanggang
700 hanggang sa kung ano ang naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa annaha tudaafu min ashratin ila 700 ila ma sha Allah. Dudublihin mula 10 times hanggang 700 times hanggang sa kung ano ang naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung mga gawain ng mga kabutihan, ng mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa siyam, maliban lamang sa pagayuno. Kasi kung bakit? Ang Allah mismo ang magbibigay ng gantimpala, nakalingid sa mga tao. Hindi alam ng mga tao kung gaano kadami ang pagdubli-dubli sa gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin nito mga kapatid, ang nakuha natin na aral dito ay ang pagayuno mga kapatid ay eksklusibo itong gawain na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na napakalaking gantimpala na hindi natin alam kung gaano ito kalaki at hindi natin alam kung gaano ito kadami kasi mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siya ang magbibigay ng gantimpala nito, hindi katulad ng mga ibang mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo ang Allah ang magbibigay ng gantimpala ng tinatawag na pagayuno. Yun yung reminders natin sa araw na ito. Alhamdulillah, nagkakaroon tayo ng konting paalaala kung saan ay nabanggit natin itong hadithul Qudsi na napakainam na hadith na bagamat mayroon sa atin na hindi masyado naunawaan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadithul Qudsi na kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, ang bawat gawain ng anak ni Adan ay para sa kanya, illa siyam, maliban na lamang sa pag-ayuno, fa innahu li wa ana agizi bihi, sapagkat ito ay para sa akin at ako mismo ang magbibigay ng gantimpala nito. So alhamdulillah, naipaliwanag na natin ang kahulugan bakit ang pag-ayuno ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala siya mismo ang magbibigay ng gantimpala sa pag-ayuno. Naipaliwanag natin ito mabuti. So sa ngayon mga kapatid, ay dito naman tayo sa open forum. Kung mayroon kayong mga katanungan, inshallah, huwag po kayong mahiya, magtanong tayo kung ano ang mga katanungan natin kasi open forum natin sa ngayon pagdating sa larangan ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan.